Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Taong 2022 nang pumunta ako dito sa gitnang silangan at ngayon nagtatrabaho bilang family driver. Alam niyo po, undergraduate ako ng high school kaya ito lang ang siguradong trabahong mapapasukan ko. May asawa ako at 2 anak at sila ang dahilan kaya kinailangan kong mangibang bansa para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Ang mga amo ko naman merong 4 na anak, 3 ang lalaki at 1 babae. Ang 2 panganay na lalaking anak ng mga amo ko ay pareho na may kanya-kanyang pamilya. Binata at dalaga na rin ang 2 bunso nilang anak. Ang tanging iminamaneho ko talaga ay ang mga amo kong matatanda, ngunit paminsan-minsan iminamaneho ko rin ang kanilang anak na babae. Tito Makoy, mahirap malayo sa pamilya, malungkot at palagi mong inaalala kung ano ang kanilang kalagayan. Kasama pa dyan siyempre ang pangungulila sa kanila. Liban dyan unang pag-a-abroad ko ito kaya walang kakilala at walang kaibigan. Kaya kadalasan kung hindi ako nagmamaneho, nakakulong lang akong palagi sa aking silid. Sa unang 4 na buwan ng pagtatrabaho ko rito sa mga amo ko, naisip ko kaagad na tatapusin ko lang ang kontrata tapos uuwi na at hindi na muling babalik. Kasi nga malungkot, walang kaibigan, walang kausap. Tanging ang kasiyahan ko lang ay ang video call at video chat naming magpamilya sa Messenger. Ngunit nagbago ang aking plano, Tito Makoy, nang minsan isang gabi, matutulog na ako ngunit hindi pa inaantok. Nakahiga ako nanonood ng YouTube sa cellphone ko. Merong kumatok sa pintuan ng aking silid. Nang buksan ko ito, si Ali pala ang bunsong lalaking anak ng mga amo ko. Nakangiti itong bumabati sa akin, nangungumusta. Alam niyo po, Tito Makoy, sila kahit araw-araw mong kasama, tuwing magkakasalubong kayo, nangungumusta ang mga yan. Okay lang ako, halika, pasok ka. Yan ang wika ko at pag-aanyaya kay Ali. Muli kong isinarado at inilak ang pintuan noong makapasok na si Ali sa aking silid. Ayon sa kanya, hindi pa raw siya inaantok. Walang magawa kaya naisip niyang makitambay muna dito sa aking silid. Makipagkwentuhan. Mabait rin naman talaga sa akin itong si Ali kasi sa ilang buwan ngang pagtatrabaho ko sa kanila, maganda ang trato sa akin. Nakikipagbiruan ito paminsan-minsan. Nagsindi ako ng yusi at umupo sa aking tulugan. Si Ali naman pinaupo ko sa nag-iisang silya sa loob ng aking silid. Napasarap ang aming kwentuhan. Nagtatanong si Ali tungkol sa Pilipinas. Gusto niya raw bumisita sa atin. Noong medyo matagal na nga napagod ako, ang ginawa ko ay pinagpatong-patong ko ang mga unan at inilagay ko ito sa aking likuran para gawing sandalan. Ngayon ang posisyon ko habang nakikipag-usap kay Ali ay para akong nakaupo ngunit parang nakahiga rin ng bahagya. Ali, sige lang ha, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Ito ang wika ko sa kanya nang baguhin ko ang aking posisyon, yung bahagya na akong nakahiga. Nakangiti sa akin itong si Ali, pagkatapos ay nagbibiro itong humigang pabagsak sa tabi ko. Mag-usap tayo ng ganito. Yan ang wika niya sa akin, nakangiti at bahagyang nakayapo sa akin ang kanyang isang braso. Sa akin, Tito Makoy, wala ito. Hindi ko ito binibigyan ng mali siya. Ngunit hinaplos ni Ali ang aking binti at nakatitig siya rito. Noong oras na yun kasi, palibhasa nga matutulog na ako, nakasuot lang ako ng short na pampatulog at t-shirt. At alam niyo po, Tito Makoy, ako talaga walang buhok sa katawan at wala ring balbon sa aking braso at sa binti. Ang linis ng katawan at binti mo. Yan ang wika sa akin ni Ali. Sa una, Tito Makoy, hindi ko siya binibigyang gaano ng pansin kasi nga nagbibiro ang dating sa akin ng ginagawa ni Ali. Ngunit hindi siya tumitigil sa paghaplos sa aking binti at ilang sandali nga ay ganap niya na akong yinakap ng kanyang 2 braso. Jose, alam mo, gusto kita. Tara, laro tayo. Yan ang wika sa akin ni Ali kung
Isasalin ko sa Tagalog ang kanyang pananalita. Baliw ka. Pareho tayo lalaki. Yan ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Alam ko, lalaki rin ako pero pwede tayong maglaro. Magpakasaya. Sige na, lihim natin to. Yan ang pilit na pangungumbinsi sa akin ni Ali. Baliw ka talaga. Yan, Tito Makoy, ang medyo tumatawang wika ko muli kay Ali. Ngunit hindi siya tumitigil sa kanyang ginagawa. Bagkus ay isinanday niya pa ang kanyang mga binti sa binti ko. Kahit nakasuot siya ng jogging pants pero naramdaman kong galit na ang nasa loob ng kanyang jogging pants sa harapan. Alam niyo po, wala akong karanasan sa kapwa lalaki. Ngunit sa patuloy na pagyakap-yakap at haplos sa akin ni Ali at dala na rin siguro sa hiwalay ako ngayon sa asawa ko, matagal nang hindi kami nag-uulayaw. Hindi nga nagtagal, tinabla na rin ako sa ginagawa sa akin ni Ali. Mapilit nga talaga itong si Ali kaya nakisakay na lang ako kung ano ang kanyang gusto. Tinitingnan ko siya para siyang nanunuyo sa isang babae. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam at ginagawa sa akin gayong lalaking lalaki naman akong nasa tabi niya. Ang pagkakaiba nga lang namin ay masyadong mayabong ang kanyang mga buhok sa katawan. Samantalang ako, kagaya ng mga normal sa atin, halos walang balahibo sa katawan. Aliw na aliw si Aling pinagmamasdan ang aking binti, katawan at ang aking braso. Hanggang sa tinutuhanan niya ang aming lambingan. Nilalambing niya ako gaya ng paglalambing ng lalaki sa syutang babae. Aaminin ko, Tito Makoy, nasiyahan akong ganap sa aming ginawa ni Aling iyon. Yun na rin ang naging dahilan kaya napadalas ang lihim na ginagawa naming dalawa. Isang gabi tila yata bagong sahod itong si Ali. Pagkatapos naming magmilagro sa loob ng aking silid, inaabutan niya ako ng 50 dinars. Ano to? Ali, hindi ako bayaran. Yan, Tito Makoy, ang pabirong tumatawang wika ko kay Ali. Hindi. Regalo ko yan. Bilhin mo kung ano ang gusto mong bilhin o kaya ibigay mo sa pamilya mo. Sige na. Regalo ko yan sa'yo. Yan ang wika sa akin ni Ali na nagpupumilit talagang tanggapin ko. Tito Makoy, ayokong ma-offend sa akin si Ali kaya kinuha ko ang kanyang ibinibigay na 50 dinars. Alam mo, Tito Makoy, sila kasi pag nagbibigay sa'yo ng kusang loob, kinakailangang tanggapin mo kasi sumasama ang kanilang loob pag hindi mo ito tinanggap. Ang kanilang pakiramdam, rejected mo sila kaya nagtatampo ang mga ito. Ayokong magtampo sa akin si Ali kaya kinuha ko na lang iyon. At yung pagbibigay niya ng iyon sa akin ay nagpatuloy tuwing meron siyang pera. Kadalasan nito tuwing bagong sahod yata siya sa kanya ako inaabutan. Palagi niyang sinasabi sa akin na idagdag ko raw sa aking mga gastusin sa pangangailangan ko. Ang kanyang kabaitan ay naging rason din kaya hindi ako tumatanggi tuwing humihingi siya sa akin o kaya magyayaya na magsaya kaming dalawa. Sasabihin kong matamis at lihim ang aming romantikong ginagawa ni Ali. Noong nakaraang taon, Tito Makoy, pagkatapos kong manatili sa kanila ng mahigit 2 taon, umuwi ako para magbakasyon. Ito ang pinakaunang bakasyon ko. Rinigaluhan ako ni Ali ng isang bagong cellphone. Hindi siya yung mamahaling cellphone pero magandang klase na at kung sa Pilipinas bibilhin ito, mahal na rin. Ibigay ko raw sa asawa ko para mas malinaw ang pag-video chat naming magpamilya. Ang matanda namang mga amo ko nagbigay rin sa akin ng mga tsokolate at matatamis na kakanin. Regalo raw nila sa mga anak ko at sa asawa ko. Kaya Tito Makoy, pagdating ko sa Pilipinas, pagdating ko sa bahay namin, tuwang-tuwa ang asawa ko at mga anak ko. Sa ngayon, masasabi kong maswerte ako sa aking mga amo kasi mababait nga ang mga ito. Maganda ang kanilang trato sa akin at ito rin ang naging dahilan kaya bumalik ako sa kanila at hanggang ngayon naninilbihan pa rin bilang family driver. Alam niyo po Tito Makoy, yung plano ko noon na tatapusin lang ang kontrata
Pagkatapos magpapaalam at hindi na babalik, kinalimutan ko na yon, Tito Makoy. Kasi mahirap talaga kung walang permanenteng hanap buhay dyan sa atin. Saka isa pa, wala naman talagang dahilan para umalis ako kasi nga maganda ang pagtrato sa akin. Hindi kataasan ang sahod ko pero nakukuha ng pamilya ko ang pang-araw-araw na pangangailangan, pagkatapos meron pang kaunting na itatabi. Higit sa lahat, ang magandang trato sa akin ng mga amo ko ay magandang dahilan para magpatuloy ako sa kanila sa aking paninilbihan. Yan, Tito Makoy, liban pa sa masaya at mainit na namamagitan sa aming dalawa ni Ali. Ganoon pa man, hindi ko rin nakakalimutan, nananatili akong asawa sa aking may bahay, ama sa aking mga anak at padre di pamilya sa pamilya ko. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po mapili mong basahin. Lubos na gumagalang, Jose. Maraming salamat, Jose, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, yung kwento mo patunay lang na sa kabila ng marami tayong mga naririnig na pang-aabuso ng mga amo sa mga domestic workers, lalong-lalo na sa mga domestic helpers, ngunit marami pa rin naman sa kanila ang magaganda talaga ang kalooban, lalong-lalo na yung mga nakapag-aral talaga. Kaya natutuwa ako na maganda at maswerte ka sa iyong naging amo, maganda ang kanilang pagtrato sa iyo. Sa muli, maraming salamat at ingat palagi dyan. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.